kaya, kalagkarin ko talaga yan. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Ng Davao City, nandito po ako sa inyo ngayon umaharap. Nananawagan, magkaisa po tayo. Dahil ang mandate ng Constitution ay mandate para sa tao. Binigyan natin ng mandate itong mga official na ito na manungkulan at mag-lead sa atin, pero saan nila dinala ang ating bansa? Nasaan tayo ngayon? Halos gusto nila ibenta ang sovereignty ng Pilipinas. Isa na dyan, ang ating former President Rodrigo Roa Duterte na nasa Netherlands ngayon. Bakit? Ang tanong ng maliit ng mamamayan na naninirahan under the Republic of the Philippines, inutil na ba ang ating mga Supreme Courts dito? Inutil na ba ang mga korte ng Pilipinas? Wala na bang kapasidad ng mga abogado upang ipatupad nila ang umiiral na batas sa ating bayan? Yan po ay katanungan ng maliliit na tao na tulad ko. Mga kapatid, mga mahal kong kababayan, mga mahal kong Pilipinong naninirahan under the Republic of the Philippines, mayroon po tayong pribilehiyo. Gamitin natin ito. Ibinigay ito sa atin ng Constitution Law upang i-exercise natin. Isa na dito itong pagtitipon natin na inahayag natin ang ating nararamdaman at pagkadismaya sa gobyernong ito. Alam niyo po, hindi ko maintindihan itong mga namumuno sa mga agency ng gobyerno under the government of Marcos. Mayroon bang isang ombudsman na talo niya pa ang DOJ ngayon? Talo niya pa ang spokesperson ng presidente ngayon? Na siya ngayon ang naghahayag kung anong mayroon na dumarating sa Pilipinas para dito sa oposisyon. Mantakin nyo, buti pa siya, may kopya ng arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Sana all. Yun na lang ang masasabi ko. Diba? Kaya Eric, naninindigan kaming maliliit na mga mamamayan, kaming walang kapasidad pumunta dito sa EDSA, walang pamasahe, pero pupusisan ko sila ngayon. Hinihikayat ko kayo mga kababayan, kayong mga nanonood dito sa social media, gumising na po kayo. Yung flood control na yan, andito sa Metro Manila ang baha, nandun sa Davao nag-imbestiga. Sana all. Gumising po kayo. Magboses po kayo. Samahan niyo po kami rito. Maawa kayo sa bansa natin. Maawa kayo sa mga anak niyong maliliit dahil mamanahin nila itong problemang ito. Naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos marunong. Ang Diyos mas matalino sa kanila. Huwag na nating hintayin na tayong walang kasalanan ibigay nila ang kaparusahan sa atin. Yan ang ginawa nila kay Tatay Digong. Ako, umiiyak ako nung panahon na panunood ko sila dito sa Villamor at itinutulak yung ating dating presidente. Durog na durog ang puso ko. Wala akong magawa. Bakit? Etong mga nakaupo na to, sila ang may puwersa. Tayo wala. Pero hindi nila pinakinggan ang taong bayan. Sila ang dapat pinakinggan ng mga ito. Bakit? Ba't ko nasabi yun? Tayo, ng mga maliliit ng mamamayan, ang nagluklok sa kanila dyan. Tayo, ang nagbigay ng mandato sa kanila para magkaroon sila ng power. Ngunit ito ang nangyari. Nasaan tayo ngayon? Nandito sa lansangan para iyak ang ating mga damdamin. Kaya ako'y nananawagan. Kayo dyan na nakaupo, subukan nyo naman tumayo. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Yan, kayong nakaupo, subukan yung tumayo. Marcos, magnanap.
Marcos, Marcos magnanakaw. Marcos, Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. One more time with feeling. Parang saging, may feeling. One more time. Marcos, Marcos magnanakaw. Marcos, Marcos magnanakaw. Marcos, Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Sabayan niyo si Eric. Marcos resign. Aristuhin. Ikulong sa selda 13. 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 Bakit selda 13? Yun po ang pinakamalas na selda. Walang CR. Doon siya dapat ikulong sa selda 13. Pakinggan natin ang boses ng isang nanay. Tinulong kaisipan niya. Lahat-lahat na lang, tay. Wala na kami mga pagkain, wala na mga pera, walang trabaho. Nakabos nila ang pera. Nakabos sa animal. Kahit matandaan, wala kayo magtrabaho kundi. Sobrang landi. Naglandian sila matanda. Alam ko yan, nagpunta daw sila sa Amerika kasi naglanday pati sa mga pwet. Dinatira dyan daw sila. Mga walang iyak. Ngayon, ang kaya ngayon, mabuti andito si Sir Ka-Eric Calvo. Hindi kanya pinabayaan tatay mo kalat araw-araw talaga makarami kami. Pero kahit may hangganan, kalagkarin namin yan si Marcos sa Malacanang. Maniwala ka sa init, tay. Dahil babawiin natin ang Malacanang, hindi sa kanya yan. Babawiin ka namin ng taong bayan. Hindi na mga politik ang kalaban, hindi si Inday, hindi ikaw. Kami na ito ang mga taong bayan. Ang kalaban mo, Marcos. Wala na kaming pakialam sa'yo. Baho ka na sa tae. Wala kang fit ng tao. Yan ba ang presidente? Lahat na lang, ikaw mastermind sa pagnanakaw. Pati ang pera ng taong bayan na ubos nang dahil kung wala ka, mabuti nga ito. Kasi ang ginagamit nyo, si Saldico, na mabuti nga kay kumantas ako hindi. Siyempre naawa si Saldico na nakakambing sa sa taong bayan. So ngayon, ikaw talaga mag-resign ka, hindi ka namin kailangan. Ikaw nalayas ka dyan, animal ka, hayop! Magkahayop ka na, hayop-hayop! Hayop ka talaga! Ang landing mo, matatanda kayong dalawa ng asawa mo. Wala kayo ba? Magpunta na gasto ninyo ang pera ng bayan para mag-visit kayo sa mga matatanda na walang mga hiya. Buset! Buset! Buset kayong dalawa! Ikaw ha? Ikaw, Marco, at saka si Lisa, si Romualdez, ikaw ha, Martin Romualdez, ipakulong ka namin. Hindi ka na namin talaga, papalabasin. Bawat isa, bilyon-bilyon ng tao, bawat isa, hampasin ka sa mukha. Tatlo kayo yan, si Lisa, si Marcos, pati si Lisa, gusto ko ako makahawak sa kanya, kaladkarin ko talaga yan. Kaladkarin kita, maniwala. May time magkita tayo magkasano ba mga dandas natin. Ako ito, Supermas Vlog! Nagpakulong ko mga libar kaya! Hayop! Walang makikita ng tao yan. Tain sila sa aking paningin. Tain sila sa paningin ng mga taong bayan. Maraming salamat.